So, good evening. Naa ta karon sa equivalent circuit per phase of an alternator. Okay? So, if ever naatay three-phase nga alternator na to. So, ato siyang i-drawing. Yan ni siya porma na, no? Niyang coil kani sa ikaduha ana ni sa ikatulong nga coil. Yan. So, kung kana siya nga coil dira, ang pangalan ani niya kay ana siya voltage ra nga E per phase na E per phase. Yan. So ang sumpay ana niya nga mga connection dira. Ayan. So kani sure jud ta ni, di ba, kana mana iyang E nga line to line na voltage nga line to line. O kani. Ayan. Ano yung voltage line to line. So atong i-assume nga at the end sa iyang circuit na siya load nga 3-phase pod. Okay? Siyempre, kung natay 3-phase nga source, napod tayo 3-phase nga load. So, kani siya nga setup sa ato ang alternator, mo na siya ang tawag nga Y connected. Okay? Naman po tayo delta connected nga alternator. So, depende na sa unsay setup sa inyong alternator. Okay? So, kung kuhaon na to ang per phase ani atong alternator kani, isa lang ka phase nato niya. Isa lang ka phase. Ato na siyang madrawing og gianig porma. Ana siya. Yan, porma mo na to ang DC source niya. Og kani ato ang alternator or ang AC nga connection niya nga part. Yan. So nagkanana siya sa load na to natay sa ato ang armature niya natay resistance na pud tay inductance niya. Yan mo na to ang load, di ba? Okay, so ang voltage nga makuha nato dire nato ang voltage per phase. Okay? So atong i-assume nga ato ning pangalan ni yang resistance dire nga resistance per phase nya mo niyang inductance per phase. Okay? Nya mo niyang E per phase niya. Yan. Ano na yung equivalent circuit karon. So ana siya kani makita na to sa ato ang formula kani nga ang iyang voltage per phase naka-angle sa iyang power angle nga angle between sa EP ug sa VP. Ayan, is equal to voltage per phase sa imuhang load nga part, angle siya og 0 plus na siya kaning current nga nagtuyok dira mo na tong I per phase. Ayan. So mura ra tag V is equal to VIR, di ba? IIR. So mura gyapon ni dire. So giplasan na nato siya og syempre kay mo man yung voltage drop nimo nga part, plasan nimo og voltage sa load. So mo na to imong voltage sa imong per phase. Okay? So IP angle positive negative of theta plus times RP resistance plus JXP. Mo na siya. Okay? So ang EP nimo ana imong induced EMF per phase sa imong alternator. Ni ang VP terminal voltage pod per phase. Okay? Sa imo nang load nga part. Then ang IP nimo current per phase. So positive theta kung ang load nimo kay leading, nya negative theta kung load nimo is lagging. So unsay mga reasons nga mahimog leading or lagging ato ang load? So leading siya kung ato ang load kay mga capacitance. Basta capacitive siya, most likely ato ang mga angle niya na is naka-leading siya. Okay? So kung negative po dato ang load nga power factor or lagging na siya, ang most likely nga mga load na niya is mga inductive load na to. Like unsa man mga electric fan, mga unsa man inductive kaning ato ang mga electric stove na mga inductive na tanan.
So most of the appliances ato sa balay is inductive jud na sila tanan. Okay? So ang kani imong alpha is power angle nimo, angle between EP and VP. Yan. Kay na naman ni angle imong EP ani karon. So RP resistance sa winding, XP inductive reactance of the winding. Okay? So para mas masabtan ninyo, hatagdag example. 100 kVA 4600 volts 3-phase Y connected alternator has an armature resistance of 2 ohms per phase and a synchronous armature reactance of 20 ohms per phase. So find the full load generated voltage per phase at a power factor of 0.75 lagging. So tingnan niyo ha, lagging na siya. Okay? So, una na tong buhaton, mag-drawing sa ta. So naatay alternator nagana siya nya natay resistance sa iyang armature naapod tay inductance sa iyang armature sa imong coil. Okay, abot nimo dire manimong load, di ba? Nimong load nya nibalik na din siya sa iyang path. Okay, so ana siya imong setup is Y connected siya, di ba? So alternator has an armature resistance. Na siya resistance niya nga RP nimo 2 ohms. So 2 na siya dira. An asynchronous armature reactance of 20 ohms per phase. So natay XP ila 20 ohms. Yan. So dire na siya 20. Okay? So unsa pa lain yang given? For 100 kVA. So na siya 100 kVA. So ana siya dire, di ba? 100 kVA. So kana siya nga side is na siyang load 100 kVA na basta given ang yana ninyo. 4,600 volts. Yan. So pasabot kani siya is naka line to line pa na siya. So ani na siya kani atong EP, di ba? Natay I current na to dra I per phase. So una na tong kwaon is ato ang current, di ba? IP. IP na to since naka Y connected man siya is equal to IL ra man na siya, di ba? So ang IL na to mo ni siya. So unsa na to pagkuha sa tong IL? So IL na to or IP na to karon is equal to S over square root of 3 VL. Yan. So IP na to karon ay ang current niya per phase is equal to 1,000 1 million VA na siya. Ana VA all over square root of 3. Nya voltage niya is 4,600. So kung ato na siyang i-calculate sa tong calculator karon, ang atong current niya dira karon is 125.51 amperes. Muna na to ang current per phase na siya. So gamay na natong kulang. Ang ato na lang kulang karon is ang VL. Wala pa man tay VL niya or ang VP na to, di ba? Voltage sa ato ang load. So para pagkuha sa tong voltage sa ato ang load, ang voltage per phase niya is equal to V line to line over square root of 3. Yan naman na siya, di ba? Kay 3 phase man ta. So para makuha na tong voltage per phase niya sa load is equal to 4,600 all over square root of 3, which is equal to 2655.81 volts. Muna to ang voltage per phase na natay voltage. Sunod, unsa pa man natong kwaon? Ang power factor sa ato ang current, di ba? So ang theta na pud itong kwaon karon. Theta, di ba? Ana sa ato ang mga previous discussion nga si cosine theta is equal to power factor. Ayan. Muna na to ang cosine theta. So, para makuha na tong angle na to karon, theta is equal to inverse cosine sa power factor. So, na naman tayo power factor nga 0.75. Theta is equal to inverse cosine 0.75. Ayan. So, ang theta na to karon or ang angle sa tong current is equal to
41.41 degrees. Ayan. So unsa man na siya? Positive or negative? So atong angle karon is negative na siya kay laging man ta. Okay? So para magkuha na ta sa atong voltage sa ato ang alternator per phase niya, VP plus IP ZP, di ba? Per phase na sila tanan. So kung ato nang i-expand, ang forma na niya ni karon is VP angle 0 degrees plus IP angle theta, positive or negative, di ba? Times ZP. So RP plus JXP. Yan, mo na yung expanded nga form. So kung atong ipang substitute tanan ato ang mga given dira, so atong V per phase is 2655.81, plusan pa jud nato og IP na to 125.51 angle. Unsa may angle niya karon? So ang angle niya is 41.41, pero laging man siya, so negative 41.41 degrees. Ayan. So, i-times pa dyan nato na siya RP. Unsa man itong RP? Ang RP na to is 2. Nya ang XP na to is 20 plus JX. Ay, J20 na siya. J20. Ayan. So, mo na. So, para pag-solve ani, ato ang calculator is dapat naka complex mode. Diba? Dapat na complex mode kay para ma-type na ninyong mga angle og ang mga J ninyo dira, J ug I ba na unsa ba na sa inyong calculator. So ato ang induced EMF sa ato ang stator na to, ay ato ang alternator, so is equal to 4,820.81 angle of 20.86 degrees. Yan. Muna na yang magawas. So kung atong kuhaon jud ang kuan lang, ang iyang induced EMF lang, di na ta mag-matter sa atong angle ana. So ang atong answer na lang ana is equal to 4,820.81 volts. Mauna na ang gihatag niya diri nga part kani. Diri nga part. So 4,820 minusan na to og voltage drop diri, V drop kay sa iyahang unsa ni conductor niya, di ba, niagi man sa conductor niya. So ang na-generate niya total sa imuhang terminal kung asa dapat ka mo saksak dira karon diri nga part, mo na lang na 4,600 na lang siya. Okay? So kung nasabtan ninyo, proceed na punta sa atong next topic. Next topic na to is ang resistance test on alternator. Ayan. So sa atong alternator, kailangan jud ta mag-test, daghan jud tag-test nga dapat pasaron o usa na siya i-deploy sa commercial na siya or before na ito na gamiton. Kay kung para makita na to kung sakto ba, dili ba siya mag short circuit, ana unsa ba ang dapat standard siya tong sundon. So dapat maagi jud siya sa iyang test. So una nga test atong buhaton sa alternator is resistance test. So resistance test is the test that is used to determine the resistance of the alternator windings per phase. So with the DC field winding open. Yan. So measure the DC resistance between each pair of terminals. The average of the three sets of resistance values is called RT. Yan. Ano siya? Three sets of resistance values is called RT. Yan ira na siya. So kung naatay, ayan naatay, let's say Y connected nga alternator. Ayan. Ayan. Okay, Y connected na siya. So kani, di ba mo na tong resistance per phase man siya, resistance per phase pa ni dire. Resistance per phase. So kung ato na siyang konektahan dira og wire nagyana, unya isaksak na to dire ang isa ka terminal sa ato ang tester, dire isa ka terminal sa tester na kana nga resistance na to dira is kinatawag na siya og
RT. Yan. Resistance sa iyang terminal. Okay? Okay. So, yan na ragyapon sa delta. Same ragyapon na siya sa delta. Yan ni ragyapon porma. Diri na to batang. Natay delta diri nagana, di ba? Yan. Yan. So kung atong konektahan gyapon diri kana dira gyapon, basta sa terminal lang ta mo connect. Yan. Manay RT kani R per phase. Yan. So kung Y daw, ang imong winding mo yung formula. 1/2 times RT. Ano akong naka-delta po siya, 3/2 times RT. Ano lang siya. Okay? So, na-note siya dere, in practices, it is customary to multiply the DC resistance RP by a factor of 1.25 to 1.75 to obtain a value more nearly equal to the armature resistance. So, when it carries alternating current, di ba? Ana siya nga kung sa actual lang jud na siya buhaton, depende sa unsay porma sa inyong alternator, giunsa siya pag setup, na siya'y multiplier nga 1.25 hangtod 1.75. So naara dira sa ilaha nga sa sulod nila kung asa dapit ang ilahang ihatag sa inyo nga multiplier para mo approximately equal na siya dito sa inyong resistance sa inyong armature. Okay? So, atag tag example para masabtan ninyo. Wala na di ay. So, next na to nga kuan nga test buhaton is open circuit test. Unsa man ning open circuit test? So, si open circuit test, with the armature winding circuit open, the alternator is operated at synchronous speed. So, naa sa iyang rated speed, i-operate na to. Okay? So, unsa ni? Kung atong i-actual na atay alternator yan sa inyong machines man niya ata ninyo, di ba? Na mo alternator nagyana siya. Okay? Sunod na. Di ba naka-belt man na dito sa iilab na belt dira nagana siya. Yan na. Yan nag-belt na siya dira. Yan. Okay? Naka-belt ron na to. Kay pangit kayo. Ayan, naka-belt siya. Okay. So, mo ninyo hang alternator. Kaninyo hang motor. Okay. So, kung patuyo ko na ninyo, di ba, natay terminal dito sa ato ang, unsa ni? Terminal sa ato ang machines dito sa ilab. Ana, tulo terminals. A, B, C. Ayan. Ana siya, kung mag-open circuit test mo sa alternator, inyo hang patuyo ko na siya, patuyo ko na ninyo kani motor at speed niya katong iyang rated, let's say na siya ingon nga 300 rpm. Yan na, kana ra pud nga speed inyong patuyo ko ng alternator. So dapat namo ato ang tachometer niya kay para masukudin niyo kung pila jud yung speed depende sa iyang rated. Ana siya, okay? Sunod, ingon siya, the field is adjusted so that the AC voltage between any pair of terminals is a little above rated line voltage of the alternator. Ana. So kung iyang rated, di ba kung ningon siya voltage niya dapat is equal to 230 volts. Ana mo na yung rating. So karon mag-connect mo og, di ba, tester man. Ana, naka-tester man mo dira. So manan yung A. Ana, manan yung B. Anya kana inyo hang C ana, di ba mo nang tester kay bali voltmeter na ninyo. Ana siya nga i-adjust ninyo tong field. Unsa nang field? Di ba naman toy duha po diri sa alternator. Ayan, duha man na. Kana siya mao ang DC. DC na siya dira, DC. DC in na siya. So kani inyong i-adjust dapat naka unsa na siya potentiometer. Na siya lever dira. Dapat kana inyong adjust, inyong i-increase siya pataas na siya dito, na tuyukon pa na ninyo para kaning voltage ni ABC kana sila, ang voltage nila na is dapat greater than 230 volts. Pero ang speed niya maintain lang gyapon tong rated niya synchronous speed niya. Okay? Unsa inyong i-adjust? Ang i-adjust lang ninyo katong
excitation. Di ba? Katong voltage or ang DC voltage lang niya. Inyong adjust. Okay? So, masabtan ra na ninyo kung I assume nga nahuman naman jud mo og ano, mga machines ninyo. So, di ba, murag na hitabo man jud ni sa inyong experiment ni. So, pasalamat na lang mo kay nakaabot mo sa ilab karon kay murag lisod kay sila karon nagkuan kay wa sila ka actual jud. So, yan na siya. So, manin na siyang formula karon. Kung namoy voltage nga open circuit is equal na siya sa V over square root of 3 sa Y connected na siya. Okay? Muna ang V ninyo dira is AC voltmeter reading. Ayan. Ang EOC ninyo muna yung open circuit voltage per phase. Okay? So same lang same lang gyapon nihang term sa ansa ni delta connected pero ang yang formula equal lang sila. Yan. Okay? Okay, so next test nga tong buhaton sa tong alternator is ang short circuit test on alternator. Okay? Short circuit test ang imong buhaton ani is i-short circuit nimo ang 3 terminals of the alternator and connect 3 ammeters. Unsay setup ani karon? So atong buhaton una, buhat sa taog katong motor na to. Gamayon na to. Yan. Motor kani is ang alternator na to. So unsay gibuhat na to? I-connect na to na siya ato ang belt, di ba? Belt, yan. So, ang atong alternator, di ba? Para sa na naatay tulo ka output terminal which is namely A, B, C. Yan. Or ang uban na 1 2 3 man to dito. Unya sa atong alternator naapod tay DC nga terminal or katong excitation na to siya. Yan. Mo na siya. So, ang ngalan na niya dire, kana siya dira, mo na to ang DC. Yan. Unsay buhaton na to ani karon? Mag-prepare gihapon ta og ammeter. Okay? Mag-prepare gihapon ta ammeter. Let's say ang atong ammeter na to, yan eh, natay tulo. 1. Ammeter 2. Anya ammeter 3. Yan. Ana siya diri, di ba? Atong i-short circuit ang terminals. So atong pag short circuit na to ana niya, ani lang, A to B. So maagi dapat siya sa ammeter. Ayan. Nya mosulod dito kang B. Ayan. Okay? So from B na pod, from B adto ka meter ni adto sa kang C. So gikan kang C ni adto sa meter ni diretso dito kang A. Ayan. So short circuit gyapon siya pero niagi siya sa ammeter. Kay para makabaluta pila iyang current kung naka-short circuit siya. Okay? So sa atong buhaton kung naka-setup na tagyana. Atong paandaron to ato ang motor. Okay? Paandaron tong motor na to. So rated sa atong motor, let's say natay 300 RPM. Yan. Yan na radyo datong iset. So gamitan gyapon natong tachometer ha kay para makabaluta kung pilay speed na sa atong alternator para di ta manubra. Yan, naka 300 RPM na ta. Reach na to. Ana siya, gradually increase the excitation until the ammeters will read rated line current. Ana siya. So naa daw tay line current kung rated niya is 1 ampere. So nya ni gawas diri niya at first run pa niya is equal to 0.5 amperes. If na siya, if. So, atong buhaton, atong pataason ang DC excitation niya. So, atong increase na to na. So, pag increase na, syempre, nagatanaw gyapon sa atong ammeter, hantod, ma-reach na to ang 1 ampere. Ayan. Pag ma-reach itong 1 ampere, stop na ta sa pag-increase atong DC excitation. Pagkahuman, sa itong buhaton, muna na siya ang atong current sa short circuit niya. Ayan. Okay? Kuha na ninyo. So, natay formula, para mas dali lang ta, di na ta kailangan actual,
Kani, mo nang naka-show diri sa screen. Yan na. So, gamay ra man na, memorize na lang na ninyo ha. Okay? Okay. So kung nakapamilyar na ta sa ato ang unsa ni kani sa short sa itong mga test nga atong buhaton katong sa resistance test, open circuit test og short circuit test, ato na siyang i-apply karon. Okay? Alternator parameter derived from the open short circuit test results. Ayan. So, ikan sa atong mga test katong tulo ka test na to, natay ma-achieve nga formula mo na ni siya nang duha. So, memorize lang gyapon na ninyo. Gikan naman na siya dito. Gi-derive lang siya para mubuo na lang para sa inyo. Okay? So, hatag tag example para masabtan ninyo. So, the following are the test results na 3-phase star-connected alternator. So, na siya open circuit test. So, di ba, kung mag-open circuit ta, atong makuha kay open circuit nga voltage. Di ba? Open circuit is, di na siya iusi pa. Ang iha pang gawas dira is, naman siya kay voltmeter reading. So, VL lang siya. V na lang sa. V niya is equal to 2,300 volts. Okay? Given ha, given. Sunod, short circuit test. So, current na siya, di ba? Ammeter reading is 204 amperes. Ayan. So, resistance test, ohmmeter reading. Unsa man ni siya? Man ni siya ang RT, di ba? Kay ohmmeter reading man siya. Ilang ohmmeter reading na to? 0.8 ohms. Yan, sa palain. Assuming that the effective resistance is 1.5 times the DC resistance na siya ingon ha. Pila yung multiplier? 1.5. Pasok ba ni siya sa atong requirement kay na? Yes. Pasok kaayo. Kaya nga to ang required niya is 1.25 man up to 1.75. Okay? Natay multiplier. Sunod sa tong buhaton. So una, since Y connected man itong alternator, kaya star connected siya, una na to buhaton, dito sa tasa, solution na taon na ha, dito ta sa resistance. So, ang RP niya, unsay formula basta, unsay Y connected gani siya, ang formula niya sa RP niya basta Y connected is equal to 1/2 RT. Yan. Okay? So, RP na to karon is equal to 1/2. Pilay RT niya? 0.8. Unya, yapila na to dira si ohmmeter kato iyang multiplier nga 1.5. Yan. So, ang atong RP dira karon is equal to 0.6 ohms per phase. Yan. Nantay RP. Sunod sa atong kailangan ang EOC na to, EOC. Unsa may EOC sa kuan na to sa Y? Diba ang EOC sa Y is equal to V over square root of 3. Diba? So, unsa pa yung IC na to basta sa Y? Ang short circuit current na to sa Y is equal to I lang. Equal lang sila. Ayan. So, kung magkuha na ta karon sa ato ang ZP, diba? ZP na to or ang impedance per phase niya is equal to EOC over ISC. Ayan. So, ato ang impedance per phase niya is equal to, ang EOC niya is V over square root of 3. So, 2,300 divided by square root of 3 over ang ISC niya or ang short circuit current, 204. Ayan. So, atong impedance per phase is equal to 6.51 ohms. Ano to ang impedance per phase? Unsa may yang gipangita karon? Unsa yang gipangita? Ang iyang gipangita is complex impedance of the alternator. Complex impedance man daw. So, unsa na to pagkuha sa complex impedance? Diba natong formula niya gay na nga XP is equal to square root of ZP squared minus RP squared. Yan. Ano to ang complex impedance. Okay? Sunod sa itong buhaton niya karon. Okay.
So, since nanatay RP, natay ZP, so tong kulang na lang ang XP, di ba? So, kung ano to si XP daan? So, XP is equal to square root of ZP, 6.51 squared, minus RP is 0.6 squared. So, ang atong XP karon makuha is equal to 6.48 ohms. Ano siya? So, niyang ipangita man kay complex impedance man, impedance, so ang Z niya, complex siya. So, Z, di ba, is equal to RP plus JXP, di ba? Mo na siya. So, ato lang diretso ipang substitute. ZP is equal to 0.6 plus J 6.48. Ayan. So, mauna na siya ito ang complex impedance. Okay? Nasabtan? So, if ever na mo'y questions, i-comment na lang ninyo ha. Kay para mabasa rin ako. Unya, mo lang sa to for this meeting. Next na punta, Huibis. Okay? Huibis na punta nga klase. So, thank you.